Hindi sumisikat ang araw sa bahay ni Althea Rivas nang basta-basta lang. Sa maliit nilang inuupahang kwarto sa may dulo ng lumang apartment building, gumigising siya bago pa tumunog ang alarm. Parang sanay ang katawan niya na laging nauuna sa oras. Tahimik siyang bumangon, inilapag ang paa sa malamig na sahig at hinaplos ang maliit na rosaryo sa tabi ng unan. Hindi niya iyon sinasamba bilang relihiyon, kundi bilang paalala. Paalala na may mga bagay na hindi niya pwedeng kalimutan. Sa labas ng bintana, mahamog pa ang umaga. Sa loob, ang hangin ay amoy sabon at lumang tela. Nakabitin sa silya ang simple niyang uniform, puting polo, itim na palda at maliit na apron na walang anumang tatak. Sa mesa, may lumang envelope na may nakasulat na pangalan. Althea Rivas. Malinis, pantay, parang sinulat ng taong marunong magpanggap. Hindi ito para sa akin. Bulong niya sa sarili habang isinusuot ang relo niyang may gasgas sa gilid. Pero kailangan. Hindi siya nagmamadali pero mabilis. Malinis ang galaw, walang kaluskos, walang sayang na kilos. Bago siya umalis, tiningnan niya sa salamin ng mukha niyang maputla sa ilaw ng bombilya. Maamong mata, simpleng buhok na nakaban, at isang ngiting kayang magmukhang inosente kahit ang dibdib ay may itinagong mga pangalang bawal bigkasin. Sa labas ng building, sinalubong siya ng landlady na si Mang Turing, babaeng mahilig makialam pero hindi masama ang loob. "Althea, ang aga mo na naman. Saan ka ngayon?" Tanong nito hawak ang tasa ng kape. "May bagong trabaho po, Nay. Sa malaking bahay." Sagot ni Althea, pilit ng ngiti. Hindi niya binanggit ang mansion. Kapag sinabing mansion, may kasunod laging tanong. "Mabuti naman. Basta mag-iingat ka. Alam mo na, maraming tao ngayon di mo alam kung sino ang may balak." Paalala ni Mang Turing na parang nanay na nag-aalala. Tumanggo lang si Althea. "Opo." Paglabas niya sa kalsada, umupo siya sa jeep, sumiksik sa pagitan ng mga manggagawa na may dalang bag at isang estudyanteng may earphones. Habang umaandar ang jeep, pinagmamasdan niya ang mga muka. Hindi dahil curious, kundi dahil ito ang unang rule na natutunan niya. Kahit anong cover mo, huwag mong kalimutang magbasa ng paligid. Maya-maya, bumaba siya sa malapad na gate na parang pader ng isang maliit na kaharian. Matangkad ang bakal, itim. May mga kamera sa taas. Sa gilid, may security guardhouse na may logo ng security company. Hindi siya nagpakita ng pagkabigla. Para siyang simpleng aplikanteng maid na unang beses makakapasok sa ganoon lugar. Sa gate, sinalubong siya ng head guard na si Ramon de Vera. Matangkad, matigas ang panga at may matang hindi marunong nang ngumiti. "Name?" Malamig nitong tanong, hindi man lang tumitingin ng buo. "Althea Rivas po." Sagot niya, iniabot ang ID at clearance. Tiningnan ni Ramon ang papel, parang hinahanap ang mali. "New hire ka?" "Opo, nakaschedule po ako ngayon sa housekeeping." Itinapat ni Ramon ang ID sa maliit na scanner. "May orientation ka muna, bawal maglakad-lakad dito kung saan-saan." "Opo." Matalino ang tono ni Althea, hindi masyadong submissive, hindi rin palaban. Sakto lang. Pagbukas ng gate, bumungad yung driveway na may mga puno ng akasya sa gilid. Sa malayo, nakatayo ang mansion, puti, malinis, parang hindi tinatamaan ng alikabok. Pero si Althea, kahit anong kinis ng labas, mas interesado sa mga sulok na hindi nakikita. Sa main door, sinalubo siya ng cook na si Yana Velasco, babaeng biluga ng pising, mabilis ang kilos, at may amoy ng bawang at luya sa damit. "Ikaw si Althea?" "Halika iha. Ako si Yana. Ako ang cook dito." "Naku, buting dumating ka. Kulang na kulang kami ng kamay." Bungungad si Yana na may halong kaba at tuwa. "Salamat po, Ate Yana." Magalang na sagot ni Althea. "Naku, wag mo akong tawaging ate. Mas matanda ako sa'yo." Natawa ito, pero mabilis ring naging seryoso. "Pero dito, iha, may mga rules, lalo na kay ma'am." Si Althea tumanggo. "Susundin ko po." Habang naglalakad sila papasok, lumabas mula sa hallway ang yaya ni Kiara, si Tess Buwan. Payat, matalimang tingin, parang laging nagbabantay. "Bagong maid?" Tanong ni Tess, parang iniskan si Althea mula ulo hanggang paa. Sagot ni Althea, hindi umiwas ng tingin.
Basta tandaan mo, ang mga bata dito hindi sanay sa gulo. Huwag kang maingay, huwag kang magdadala ng problema. Mahina pero matalim na sabi ni Tess. Hindi po ako maingay, sagot ni Althea at sa loob-loob niya, kung alam mo lang. Sa living hall, nakita niya si Mirasol Sandejas, asawa ng CEO. Elegant, matalim ang postura at kahit nasa bahay, parang laging may meeting. Nakasuot ito ng light blazer at may tablet sa kamay. "New maid?" tanong ni Mirasol, walang paligoy. "Opo ma'am, Althea Rivas po," sagot niya, yumuko ng bahagya. "Dito, simple lang ang gusto ko. Malinis, tahimik, walang drama. Naiintindihan mo?" "Opo ma'am." Tinignan siya ni Mirasol sa mata. "At kung may makita kang hindi tama, you report." Sa security, kay Ramon, tumanggo si Althea. "Opo." Sa likod, may biglang tumawa. Pilyo at may halong pangiinsulto. Lumingon si Althea at nakita ang binatang naka-hoodie, si Ethan Sandejas, 17. Mayabang ang ngiti pero may pagod sa mata. "Grabe ma, parang interrogation," sabi ni Ethan. "Maid lang naman." Hindi gumanti si Althea. Ngulit sa loob niya, may napansin siyang detalye. Ang daliri ni Ethan nanginginig habang hawak ang phone. Hindi ito simpleng kabataan lang na pasaway. May tinatago. Mula sa hagdan, sumilip ang batang babae na may mahabang buhok at malaking mata. Si Kiara Sandejas. Tahimik lang itong nakatayo, parang natatakot lumapit. "Hi!" Mahina ang boses ni Kiara, parang hangin. Ngumiti si Althea. Totoo, hindi pilit. "Hello Kiara." Nagulat ang bata. "Alam mo pangalan ko?" "Siyempre," sagot niya. "House rules, kailangan kong makilala ang lahat." Ngumiti si Kiara ng bahagya, pero agad ring nagtago sa likod ng hagdan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Althea ang bigat ng responsibilidad. Hindi ito simpleng trabaho. Maraming buhay ang nakasalalay dito at hindi pa nila alam. Inihatid siya ni Yana sa staff quarters sa likod ng kitchen. Doon niya nakilala ang driver na si Marvin Tikia. Lalaking mahilig magpatawa kahit halatang stress. "Oh, ikaw pala ang bagong maid. Welcome! Ako si Marvin, driver. Kung kailangan mo ng ride, wag mo akong tatawagin kasi bawal." Biro nito, sabay tawa sa sarili. Napangiti si Althea. "Okay po." Seryoso, biglang baba ng boses ni Marvin. "Ingat ka dito. Dito, kahit ang hangin may naririnig." "Totoo ba?" tanong ni Althea, kunwaring inosente. "Totoo. Lalo na kapag may bisita si Sir Gabriel. Maraming mayayamang kaibigan, maraming kaaway din," bulong ni Marvin. Sa pagbanggit ng pangalan, napatingin si Althea sa hallway na papunta sa opisina. "Si Sir Gabriel?" tanong niya. "Oo, CEO yan. Tech. May mga kontrata sa abroad, may mga kausap na di mo alam kung kaibigan o kaaway," sagot ni Marvin. "Pero mabait yan sa staff. Si Ma'am Lan, strict." Hindi na sumagot si Althea. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa library. Unang assignment niya, maglinis at ayusin ng mga libro. Tahimik ang lugar. Amoy kahoy, amoy papel, amoy lumang pera. Habang nagpupunas siya ng shelf, napansin niya ang maliit na detalye. May bahagi ng pader na parang mas bago ang pintura. Sa tabi nito, may frame ng family photo. Tinanggal niya ang alikabok sa frame at doon niya nakita ang lumang larawan na hindi dapat nandito sa harap. Isang mas mabating Gabriel, nakangiti, kasama ang lalaking naka-uniform na pulis. Sa ilalim ng larawan, may nakasulat sa likod ng frame, parang sulat kamay. "Para kay Elmer, hindi kita nakalimutan." Napatigil si Althea. Naramdaman niyang bumigat ang lalamunan niya, hindi dahil sa sentimental na dahilan, kundi dahil alam niya ang ganitong klaseng alaala. Ang mga taong namamatay sa robbery na hindi naman talaga robbery. Sa likod niya, may mahinang tunog ng wheelchair. Lumingon si Althea at nakita si Lolo Nestor, matanda, maputla, at may matang parang laging may hinahanap sa dilim. "Bago ka," sabi ni Lolo Nestor, boses na paos. "Opo, Lolo," sagot ni Althea, magalang. Lumapit ang matanda sa mesa, parang nahihirapang huminga. "Huwag kang masyadong magtiwala sa kinis ng bahay na to." Nagulat si Althea pero hindi niya pinakita. "Bakit po?"
Napatingin si Lolo Nestor sa bintana kung saan makikita ang gate sa malayo. Maraming mata sa labas at mas maraming mata sa loob. Bago pa makapagtanong si Althea, may tumawag mula sa hallway. Si Dr. Celine Montefalco, doktor ni Lolo Nestor. "Sir Nestor, kailangan na po nating i-check ang BP ninyo," sabi nito, mahinahon. Tumanggo ang matanda pero bago siya umalis, bumulong siya kay Althea, halos hindi marinig. "Kapag may dumating na anino, huwag mong hahayaang kunin nila ang mga bata." Nanlamig ang batok ni Althea, hindi dahil natakot siya, kundi dahil parang may taong sa wakas kahit papaano nakakaamoy ng panganib. Pag-alis ni Lolo Nestor, ibinalik ni Althea ang frame sa shelf. Umupo siya sandali sa maliit na upuan at doon niya pinilit kontrolin ang paghinga. Sa labas, tahimik ang lahat. Sa loob, parang may umiikot na bagyo. Sa isip niya, mabilis na bumuo ng checklist, hindi nakasulat pero malinaw. Exit points, staff habits, security blind spots. Hindi siya gagawa ng aksyon na magpapakita ng tunay niyang anyo. Hindi pa ngayon. Sa kusina, narinig ni si Yana na nag-uusap kay Tess. "Ewan ko, Tess, parang may kakaiba sa paligid nitong mga nakaraang linggo," sabi ni Yana, mahina. "Wala kang dapat isipin, basta bantayan natin ang mga bata," sagot ni Tess, pero halatang nanginginig ang boses. Sa doorway, dumaan si Ethan, nakasimangot, hawak ang phone. Narinig ni Althea ang bulong nito sa kausap. "Hindi ko na kaya, kailangan ko ng time. Oo, babayaran ko, huwag mo akong takutin." Napatigil si Althea sa pagpupunas, hindi siya nakialam. Pero sa loob niya, may isa pang checklist na nabuo. Ethan is a risk. Makalipas ng ilang oras, dumatong si Gabriel Sandejas mula sa opisina. Hindi pa siya nakikita ni Althea ng malapitan. Ngunit nang dumaan ito sa hallway, may bigat ang presensya. Hindi yabang, kundi pagod ng taong pinipilit panatilihin ang lahat kahit may mga bagay na bumibitak. Huminto si Gabriel nang mapansin si Althea sa gilid, nag-aayos ng tray. "Bagong maid?" tanong nito, boses na mababa. "Opo, sir," sagot ni Althea. Tumanggo si Gabriel, parang gusto nang maglakad ulit, pero sandaling tumingin sa kanya. "Salamat sa pagpasok dito. Alam ko, mahirap magtrabaho sa bahay na maraming rules." "Okay lang po, sir. Trabaho lang po," sagot niya. Simple. Trabaho. Ulit ni Gabriel. Parang may sakit na nakatago sa salita. Sana ganun lang talaga kasimple ang lahat. Umalis si Gabriel, naiwan si Althea na nakatitig sa direksyong pinuntahan nito. Sa sandaling iyon, alam niyang ang bahay na ito ay hindi lang tahanan, ito ay target, at ang mga taong nasa loob hindi lang mayaman, may mga lihim, takot, at sugat na pwedeng samantalahin ng kahit sinong masama ang loob. Sa gabi, matapos ang orientation at pag-aayos ng quarters, naupo si Althea sa kama niya sa staff room. Tahimik ang paligid, pero malayo, rinig ang pag-ikot ng CCTV motor sa labas, isang tunog na parang paalala. Inilabas niya ang maliit na notebook na mukhang ordinaryo, pero ang laman ay puro codes and symbols na parang grocery list lang sa unang tingin. Hindi siya nagsulat ng FBI o agent, hindi siya nagsulat ng pangalan. Simple lang ang inilagay niya. Gate, 2 cams. Blind spot, 2 to 2:15 a.m. Delivery log, mismatch. Outsource CCTV, suspicious. Ethan, phone calls. Debt? Lolo Nestor, warning. Pagkatapos, ipinikit niya ang mata at bulong na parang dasal, pero hindi para sa himala, para sa lakas. Hindi pa mangyayari, pero kapag dumating, handa ako. At sa labas ng mansyon, sa kalsadang madilim sa likod ng mga puno, dumaan ng tinted van. Mabagal,
parang nagbibilang ng oras. Kinabukasan, ang mansyon ay parang mas tahimik kaysa dati. Yung klaseng katahimikan na hindi nagbibigay ng pahinga, kundi mas nagpapabigat ng dibdib. Si Althea ay nagising ulit bago ang lahat. Sa staff room, nakaupo siya sa gilid ng kama habang hinihigpitan ang tali ng buhok at sa labas ng bintana, kita niya ang gate sa malayo. Ang parehong bait na binantayan niya kagabi sa isip, paulit-ulit, parang eksenang ayaw mawala. Hindi pa. Bulong niya. Habang pinipigilan ang sarili na tumingin ng masyadong matagal sa kalsada. Pero papalapit. Sa kusina, abala si Yana Velasco sa paghihiwa ng luya. Althea, iha, dito ka muna. I-brief kita sa schedule. May bisita si Ma'am mamaya. Tapos may meeting si Sir Gabriel sa tanghali. Bisita? Tanong ni Althea. Kunwaring curious lang. Counselor na naman, sabi ni Yana sabay irap pero mahina lang. Si Counselor Lando Hizon. Parang may sariling susi sa bahay na to. Nang marinig ni Althea ang pangalan, nagbago ang timpla ng hangin sa loob niya. Naalala niya yung bulong ni Lolo Nestor kagabi. Yung babala na parang may kinikilala siyang anino. Hindi siya nagtanong pa. Mas delikado kapag masyadong interesado. Maya-maya, dumaan si Ramon de Vera sa kusina. Hawak ang clipboard. Yana, remind mo staff. Bawal magpicture, bawal magpost. May protocol. Opo, si Ramon, sagot ni Yana. Pero pagkatalikod ni Ramon, napabuntong hininga siya. Kung protocol lang ang solusyon, edi sana walang masama sa mundo. Bulong ni Yana kay Althea. Si Althea hindi umiimik. Pero habang nakatingin siya sa clipboard ni Ramon, napansin niya ang logo ng isang external contractor sa gilid ng papel. Isang security subcontractor na hindi niya nakita kahapon. Sa kanya, hindi lang ito simpleng papeles. Ito ang unang piraso ng butas. Sa bandang 10:00, lumabas si Mirasol sa office nook na parang laging may dalang tensyon. Althea, tawag niya. Opo, ma'am. Lumapit agad si Althea, may hawak pang basahan. Today, may dinner preparation, charity dinner, selected guests lang. I want everything perfect, no mistakes. Sabi ni Mirasol, bawat salita ay parang may diin na hindi pwedeng suwayin. Opo, ma'am. Anong kailangan ko pong unahin? Tinignan siya ni Mirasol mula ulo hanggang paa. Library, receiving area, and the guest washroom. At huminto ito saglit, saka binaba ang boses. Bantayan mo rin ang kids. Si Tess kasi, minsan OA, pero ayokong magpanik sila. Okay po, ma'am. Pag-alis ni Mirasol, narinig ni Althea ang mahinang sigaw sa hallway. Si Ethan, naka-hoodie pa rin kahit mainit, nakikipagtalo sa isang taong nasa phone. Sinabi ko na babayaran ko. Hindi ko kayang maglabas ng ganun kalaki ngayon. Sumigaw siya, tapos biglang tumahimik nang may nakita siyang tao. Paglingon, nagtagpo ang mata nila ni Althea. Anong tingin mo? Singhal ni Ethan, pilit na matapang. Wala po, Sir Ethan. May ipapadawa lang po si Ma'am sa library. Library, sabay tawa ni Ethan pero halatang pilit. Basta wag kang makialam sa buhay ko. Hindi po, sagot ni Althea. Pero sa loob niya, may isa pang linya na lumalim. Kung may natatakot sa batang to, pwedeng iyon ang gamitin ng kahit sinong masama. Pagdating niya sa library, mas maayos na ang mga libro. Pero mas malinaw na rin sa kanya ang mga bagay na hindi natural sa bahay. Sa likod ng isang malaking shelf, may maliit na router extender na parang bagong kabit. Hindi ito nakalagay sa floor plan ng typical mansion. May kable na dumadaan sa molding. Tahimik niyang tinignan. Hindi niya hinawakan. Gunit pinag-aralan niya ang posisyon at saan ito nakaharap. Sa kabilang bahagi ng mansion, pinapainom ni Dr. Celine Montefalco si Lolo Nestor ng gamot. Narinig ni Althea ang boses ng matanda. Mahina pero may bigat. Dok, pakiramdam ko may nagbabalak na naman. Sir Nestor, high blood lang po yan. Baka stress, sagot ni Dr. Celine. Calm pero may pag-aalala sa mata. Hindi ito stress.
Giit ni Lolo Nestor, saka biglang napatingin sa pintuan. Naandun si Althea, may bitbit na tray para sa tea. Ikaw, tawag ng matanda. Opo, Lolo. Tandaan mo ang sinabi ko. Bulong ni Lolo Nestor, halos hindi marinig. May anino at may mga taong nagkukunwaring ilaw. Nang marinig iyon ni Althea, hindi niya alam kung paano sasagot, kaya nagpakumbaba siya. Opo, mag-iingat po tayo. Sa labas ng kwarto, si Tess Buwan ay nakapamulsa ang hamay, nakabantay sa pinto. Althea, tawag niya, halatang nagdadalawang isip. Opo, may napapansin ka bang kakaiba sa gate? Kasi kahapon, may narinig akong sasakyan sa labas, pero nang tumingin ako, wala naman. Sabi ni Tess, boses na parang ayaw aminin na natatakot siya. Dahan-dahang tumanggo si Althea. May mga dumadaan po minsan. Baka po normal lang. Normal? Napailing si Tess. Hindi normal sa akin yon. Si Kiara, natutulala na naman kagabi. Ayokong bumalik yung trauma niya. Hindi pa alam ni Tess kung gaano siya kalapit sa katotohanan. Ngulit naramdaman ni Althea ang pagiging tunay ng pag-aalala. Bantayan po natin, sabi ni Althea. Sabihin niyo po sa akin kung may naramdaman kayong kakaiba. Nagulat si Tess. Bakit? Maid ka lang? Hindi pinatapos ni Althea. Maid po ako, oo, pero tao rin po ako. Ayokong may masaktan. Tahimik si Tess, saka tumanggo. Sige. Bandang tanghali, dumating si Councilor Lando Hizon. Malinis ang damit, malapad ang ngiti at maraming dalang regalo. Imported na alak para kay Sir Gabriel, stuffed toy para kay Kiara at envelope na donation daw para sa charity dinner. Ma'am Mirasol, napakaganda ng bahay, sabi ni Hizon parang artista. At Sir Gabriel, kumusta? Alam mo, proud kami sa iyo. Local boy, global success. Thank you, Councilor, sagot ni Gabriel. Magalang pero halatang pagod. Busy lang sa expansion. Busy is good, sagot ni Hizon. Saka lumingon sa paligid. Ay, may bago kayong staff? Tumigil ang mata nito kay Althea. Isang segundo lang, pero sapat para maramdaman ni Althea ang tingin na parang sinusukat ang presyo ng tao. New maid, sabi ni Mirasol. Althea. Ah, ngumiti si Hizon. Welcome, Althea. Sana magtagal ka. Dito kasi, maraming dumadaan. Maraming nangyayari. Opo, sir, sagot ni Althea. Nakangiti rin pero sa loob niya, parang may kutsilyong dumampi sa balat. Ang mga taong ganyang magsalita kadalasan may alam. Pagkatapos ng tanghalian, nagkulong si Gabriel sa office kasama si CFO Priscilla Yambao sa video call. Sa pagkakadinig ni Marvin sa hallway, halatang mataas ang boses ni Priscilla kahit hindi siya physically nandoon. Gabriel, we need to cut unnecessary security expenses. Hindi naman tayo fortress. Matinis na boses ni Priscilla mula sa speaker. Priscilla, after the leak last week, you want to cut security? Sagot ni Gabriel, mas mababa pero may diin. Leak is internal, not external, balik ni Priscilla. And Ramon already proposed outsourcing some surveillance, cheaper, efficient. Tumigil si Gabriel. Parang pinipigilan ng sarili. I'll review, but not now. Narinig ni Althea ang usapan habang dumadaan siya para maglinis. Hindi niyo dapat marinig, pero narinig niya. At sa bawat salitang outsourcing at cheaper, mas lumilinang ang larawan. Kapag binawasan ng seguridad, may lalaking magbubukas ng pinto para sa masama. Sa hapon, tinawag ni Yana si Althea sa likod ng kitchen. Iha, may sasabihin ako. Huwag kang matakot. Ano po? Tanong ni Althea. May mga delivery nitong nakaraan parang hindi dumadaan sa logbook. Si Ramon, minsan siya mismong nagpapapasok. Tapos kapag tinatanong ko, ang sagot lang niya, approved. Kaninong approved? Bulong ni Yana, halos paiyak. Pinili ni Althea ang tamang tono. Baka po kay Sir Gabriel? Hindi ko alam, pero iha, may kutob ako. At kapag may kutob si Yana, kadalasan, totoo. Hindi sumagot si Althea, hindi siya pwedeng magbunyag, hindi pa. Kaya ang ginawa niya, maliit lang. Kinakaibigan niya ang mga tao at binubuo niya ang simpleng sistema ng kaligtasan na parang normal na routine lang.
Sa pantry, tinuruan niya si Tess ng safe word na parang laro lang para kay Kiara. Kapag sinabi kong, "Kumusta si Luna?" ibig sabihin nun, "Punta ka na sa second door sa likod, ha?" Parang taguan, sabi ni Althea, nakayuko sa level ng bata. Si Kiara, hawak ang stuffed toy na bigay ni Hizon, tumanggo. "Luna, yung pusa sa book ni Ate Tess?" "Oo," sabi ni Althea, ngumiti. "Kapag kumusta si Luna, magtataguan tayo, pero secret." Sumilip si Tess, parang hindi maniniwala sa sarili na pumapayag siya. "Ang weird mo," bulong ni Althea kay Tess. "Mas weird po kapag hindi tayo handa," sabi ni Althea, mahina lang. Sa garden, kinausap ni Gio Paredes ang hardinero. "Kuya Gio," tawag niya, "yung drainage route sa likod, saan po lumalabas?" Napatingin si Gio, tahimik, saka tumanggo. "Bakit mo tinatanong?" "Curious lang po," sagot ni Althea, kunyaring nahihiya. "Baka po kasi kailangang linisin minsan." Tahimik si Gio, saka tumuro. Sa likod ng akasya may lumang gate, pero sarado yun, matagal nang hindi ginagamit. "Tatandaan ko po." Tatandaan ko po, sagot ni Althea. At sa loob niya, inilagay niya iyon sa mapa. Pagsapit ng gabi, nagsimula ang paghahanda para sa charity dinner. Naglagay sila ng mahabang mesa, puting tablecloth, kandila, at mga plato na parang hindi pwedeng hawakan ng ordinaryong kamay. Dumating ang mga bisita. Si Attorney Selwyn Magsino na laging may dalang briefcase. Si Dr. Celine na mas formal ang suot. Si Marisa Quintanar na PR head na parang may kamera lagi sa mata. At ilang donors na kilalo ni Mirasol. Sa receiving area, habang inayos ni Althea ang guest towels, napansin niya ang isang waiter na hindi niya kilala. Hindi ito kasama sa catering team na nakita niya kanina. Mabilis ang kilos pero masyadong maingat. Ang mata laging tumitingin sa sulok. Lumapit si Yana, mahina ang boses. "Hindi ko yan tao." "Baka catering?" pabulong ni Althea. "Catering ko kilala ko mukha. Ilang taon na ako nagluluto." "Hindi yan," sagot ni Yana, nanginginig. Tinignan ni Althea ang tray ng waiter. May maliit na device sa ilalim, parang itim na kahon, kasinlaki ng palad, nakadikit sa tape. Hindi siya sigurado kung jammer iyon, pero ang instinct niya sumigaw sa loob, oo. Sumagi sa isip niya ang tinted van kagabi. Sumagi ang usapan tungkol sa dead spot ng CCTV. Sumagi ang outsourcing at approved delivery. At sa gitna ng magarang ilaw at maamong ngiti ng mga bisita, naramdaman ni Althea na ang anino ay hindi na nasa labas lang. Pumikit siya sandali, saka huminga ng dahan-dahan. Hindi pa ito ang gabi ng pagbunyag, hindi pa ito ang gabi ng putok, pero ito ang gabing nagsisimula ang countdown. Lumapit siya kay Tess sa gilid, parang normal lang na nag-aabot ng napkin, mahinang bulong. "Kapag narinig mo akong tanungin si Kiara ng kumusta si Luna, sundin mo agad." Napatingin si Tess, namutla. "Althea? Anong meron?" Ngumiti si Althea, yung ngiting pampakalma. "Wala, just in case." At habang tumutugtog ang soft music sa dining hall, habang nagtatawanan ng mga bisita at habang si Gabriel ay pilit pinapakita na normal ang lahat, sa loob ni Althea, malinaw ang isang katotohanan. May darating na gabi na hindi na kayang tabunan ng kandila ang dilim. Sa ilalim ng mga malalambot na ilaw ng dining hall, parang ipinipilit ng mansyon na magmukhang normal ang lahat. Kahit sa gilid ng mga ngiti at halakhak, may gumagapang nakaba na hindi maipaliwanag ng sinuman. Ang mga baso ay kumikislap, ang kubyertos ay pantay ang pagkakahanay, at ang mga bisita ay nagkukwentuhan tungkol sa negosyo at charity na parang walang masamang pwedeng mangyari sa isang bahay na may pader at gwardya. Pero si Althea, nakatayo sa bandang receiving area, hindi niya nararamdaman ang celebration. Ang mata niya nakapako pa rin sa tray ng hindi kilalang waiter, sa maliit na itim na kahon na nakatape sa ilalim. Sa tainga niya, parang mas malakas pa ang tunog ng sariling paghinga kaysa sa music. Lumapit si Yana Velasco, dala ang pitcher ng tubig, pero ang kamay niya nanginginig. "Althea," bulong ni Yana, halos hindi gumagalaw ang labi.
Hindi ko talaga siya kilala. At kanina pa siyang pabalik-balik sa side door. Napatingin si Althea sa direksyon ng side door. Yung pintuan malapit sa service hallway na dapat staff lang ang dumadaan. Nandoon si Ramon de Vera, Head of Security, nakapwisto parang bantay. Pero kakaiba, hindi siya nakatingin sa mga bisita. Parang may hinihintay. Yana, mahinang sabi ni Althea. Normal lang muna tayo. Huwag kang magpapahalata. Paano magiging normal, iha? Napasinghot si Yana, nanginginig ang luha. Hindi sumagot si Althea. Halip, dahan-dahan siyang umatras papunta sa hallway na may view ng CCTV monitor. Yung maliit na screen sa gilid ng staff area. Ang plano niya? Simple. Kumpirmahin lang. Kapag mali ang kutubya, babalik siya sa trabaho at tatawanan ng sarili sa loob-loob. Kapag tama, hindi siya pwedeng magkamali. Paglingon niya sa monitor, nakita niyang may 2 kamera ang nag-freeze ng sabay. Isang blink lang sa screen, tapos biglang nag-black ang isang wing. At sa eksaktong oras na iyon, parang sinunod ng buong bahay ang isang utos. Humina ang ilaw. Nag-flicker ang chandeliers. At 1 segundo matapos iyon, tuluyang nagdim ang kalahati ng mansyon. Sigaw ng isang bisita, natatawa pa, akala biro. Hindi nakatawa si Mirasol Sandejas. Tumayo siya, hawak ang table edge. "Ramon!" sigaw niya. "Anong nangyayari?" Bago pa makasagot si Ramon, may narinig na mabilis na yabag mula sa service hallway. 3 lalaking nakitim na jacket ang lumitaw, may dalang baril pero hindi agad nagpapaputok, parang sanay na sanay sa eksenang ito. Sa likod nila, isang babaeng may panyo sa leeg, matalim ang mata, si Erlinda Inday Vinuya, at isang lalaking hawak ang backpack na parang may dalang kagamitan, si Dax Montemayor. Huling lumabas ang pinakakalma sa kanila, isang lalaking parang walang emosyon, buhok na maayos at boses na hindi sumisigaw pero sinusunod, si Silvestre o Bax Malana. "Good evening," sabi ni Bax, parang host din siya ng dinner. Walang gagalaw, wala ring sisigaw, kasi kung may sisigaw, may mamamatay. Nagtilian ng ilan pero agad silang tumigil nang itutok ni Jomar kislat ng baril sa hangin at nag-warning shot, isang putok na nagpa-echo sa mataas na kisame. Bumagsak ang ilang baso. Napatakip si Kiara ng tenga at napasigaw pero mabilis siyang yinakap ni Tess. "Wag, baby! Hush!" Naninginig na bulong ni Tess, halatang pinipigil ang sariing panik. "Dad!" sigaw ni Ethan, nakatayo pero agad siyang hinila ni Gabriel. "Umupo ka," madiin na utos ni Gabriel, pero ang mukha niya namutla. Mabilis na tinipon ng Grupo Alpas ang lahat sa Grand Living Hall. Pinapila ang staff, pinaupo ang mga bisita sa sahig at dinala ang pamilya Sandejas sa gitna, parang trophy sa loob ng sariling bahay. Si Dr. Celine Montefalco, kahit nanginginig, lumapit kay Lolo Nestor. "Sir Nestor, okay po ba kayo? Huminga po kayo." "Dok! Dok!" hingal ni Lolo Nestor, nakahawak sa dibdib. "Sabi ko, sa'yo!" Walang doktor-doktor ngayon, singhal ni Kislat at sinubukang sipain palayo si Dr. Celine. Biglang humarang si Althea, hindi mabilis, hindi dramatic, kundi sakto lang para masalo ang atensyon at mailayo si Dr. Celine sa sipa. "Wag po," mahinang sabi ni Althea parang takot na maid. Sumangot si Kislat. "Anong sinabi mo?" Tumanggo si Althea, nagkunwaring umatras. "Wala po, sorry po." Sa gilid, napatitig si Bax kay Althea, parang may naaalala. Mulit hindi niya agad sinigurado. Mas mahalaga sa kanya ang papel. Inilabas ni Bax ang isang folder at inilapag sa mesa. "Sir Gabriel," tawag niya, calm. "Alam ko matalino ka, kaya gagawin nating simple. Pipirma ka dito." "Anong papel yan?" tanong ni Gabriel, pilit na steady ang boses. "Transfer documents, shares, isang pirma, tapos uuwi kayong buhay. Hindi ako magnanakaw lang, businessman din ako, kaya business lang." Si Mirasol, kahit takot, biglang tumayo ang pride. "Wala kang karapatang..."
Sumuntok si Inday sa hangin malapit sa mukha ni Mirasol, hindi tumama pero sapat para maatras siya. Masyado kang madaldal, ma'am. Maswerte ka, babae ka. Napaigik si Mirasol, nangingilid ang luha, hindi dahil sa sakit, kundi sa kahihiyan at takot na hindi niya kayang ipakita sa mga anak. Sa bandang gilid, nakita ni Althea si Marvin Tikia, nakaluhod, nanginginig ang tuhod. Si Yana, hawak ang dasal sa dibdib. Si Gio, nakayuko, parang nagbibilang ng hakbang kung sakaling tumakbo. Si Attorney Selwyn Magsino may pasa sa pisngi dahil kanina sinapok pero pilit pa ring humihinga ng maayos. Sir, mahinang bulong ni Attorney Selwyn kay Gabriel. Huwag kang pipirma. Kapag pumirma ka, wala nang laban. Nilingon siya ni Kislat at sinapok ulit. Tahimik! Nabuwal si Selwyn. Napasigaw si Marisa Quintanar, PR head. Please, wag kayong manakit. May kamera dito. Wala ng kamera. Sabat ni Dax, nakangiting malamig. Patay na lahat ng mata. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Althea ang pinakadelikado, yung kumpiyansa ng taong siguradong kontrolado ang lahat. Lumapit si Dax sa isang gilid kung saan naroon ang laptop at signal devices. Binuksan niya ang backpack at inilabas ang maliit na router tool, saka kinalikot ang wires ng security panel. Vault next, sabi ni Dax, I'll crack it in minutes. Sa isip ni Althea, nag-click ang mga piraso. Yung router extender sa library, yung dead spot ng CCTV, yung hindi kilalang waiter na may jammer, lahat ito ay paghahanda. Hindi ito bigla ang hold up. Ito ay plinadong operasyon na may tumulong mula sa loob. Ramon! Papulong ni Mirasol. Tumingin sa head of security. Ramon, gawin mo ang trabaho mo. Si Ramon de Vera, nakatayo sa tabilang wall. Tahimik, hindi siya nakasara ang kamao. Hindi siya nagtatangkang lumaban. Para siyang taong nakatanggap na ng utos. At doon, mas lalong lumamig ang dugo ni Althea. Lumapit si Kiara kay Tess, umiiyak. Ate Tess, gusto ko si Mama. Dito ka lang, baby. Bulong ni Tess, naninginig. Huwag kang titingin. Si Ethan, nakapikit. Parang binubulungan ng sarili. Kasalanan ko. Narinig ni Gabriel yon. Ethan, anong sinasabi mo? Bulong niya. Si Ethan, luha ang tumulo. May utang ako. May tumawag sa akin. Hindi niya natapos kasi sinigawan siya ni Kislat. Walang drama, sigaw ni Kislat. Pirma na, CEO. Sa pagitan ng pagsigawan at pag-iyak, naghanap si Althea ng pagkakataon. Hindi para magpakitang gilas, kundi para iligtas ang pinakamaraming buhay. Alam niyang kapag nagkamali siya, may mamamatay agad. Kaya ang gagawin niya, hindi barilan, kundi hatiin ang kontrol. Dahan-dahan niyang idabot ang baso sa isang side table, kunwaring naglilinis, tapos sinadya niyang madulas ang kamay. Bumagsak ang baso at pumutok ang tunog. Hoy! Sigaw ni Kislat, napalingon. Kasabay noon, sa isang kisap mata, tinapik ni Althea ang maliit na switch ng emergency light sa ilalim ng console. Isang ilaw na biglang sumindi sa isang sulok, sumilaw kay Inday. Putang ina, mura ni Inday, napapikit. Hindi ito milagro, hindi ito magic. Isang simpleng distraction lang, pero sapat para mailipat ang mata. Sa sandaling iyon, mabilis na umusog si Althea papunta kay Dr. Celine at Lolo Nestor. Doc, bulong niya. Kapag sinabi kong ngayon, ilagay mo siya sa side, okay? Ha? Althea? Hindi na siya nakasagot dahil si Bucks napatingin ulit kay Althea at ngayong malapitan, parang nakilala niya. Hindi ka lang maid, sabi ni Bucks, mahina pero may bigat. Yung mata mo, hindi mata ng katulong. Nanikip ang dibdib ni Althea. Ito na yung punto na hindi na pwedeng umatras. Huminga siya ng dahan-dahan. Hindi siya nagtaas ng boses, hindi siya nagpakitang tapang. Ngunit sa tono ng mga salitang lumabas sa bibig niya, biglang nag-iba ang hangin sa buong hall. Silvestre Malana, wika niya, malinaw. Ilang taon ka nang tumatakbo. Napatigil ang lahat. Si Kislat napalingon, si Dax tumigil sa pagkalkal ng device.
Si Inday sumikip ang mata. Anong sinabi mo? Tanong ni Box. Pero sa mata niya, may bahid ng takot na hindi niya kayang itago. Dahan-dahan niyang inilabas ni Althea ang maliit na comms na nakatago sa ilalim ng apron strap. Mukhang simpleng clip lang, pero may micro-transmitter. Itinapat niya sa bibig niya. Agent Mara Hale. Sabi niya, walang emosyon. Parang binibigkas lang ang pangalan na matagal na niyang tinago. Federal Investigation. Undercover. Parang may yumakap na malamig sa leeg ng mga masasamang loob. Si Kislat na pamura. Bullshit. Ngunit si Box hindi tumawa. Hanlip ay umatras siya ng kalahating hakbang at doon lang napansin ni Gabriel ang kakaiba. Ang takot ng taong akala mo walang kinakakatakutan. Ikaw, bulong ni Box, parang may multong nakita. Ikaw yung dahilan kung bakit nawala si... Huwag mo nang ituloy. Putol ni Mara Althea, malamig. Alam mong hindi mo kaya. Shooter! Sigaw ni Kislat, mabilis na itinaas ang baril. Pero bago pa siya makaputok, sumigaw si Mara. Hindi sa kanila, kundi sa kabilang sulok. Doc, ngayon! Agad hinila ni Dr. Celine si Lolo Nestor papunta sa side cabinet. Inilatag siya sa sahig at tinakpan ng katawan. Isang desperadong proteksyon. Kasabay noon, si Mara ay hindi tumakbo palapit sa baril. Tumakbo siya palayo, papunta sa gitna kung nasaan si Kiara at Tess. Dahil alam niyang kapag may putukan, ang unang tatamaan ang mga walang laban. Kiara, bulong ni Mara, mabilis. Remember, Luna? Parang nagising sa takot si Tess. Kiara, halika! Hinila niya ang bata palayo sa line of fire. Si Kiara umiiyak pero sumunod. Hawak ang stuffed toy. Stop them! Sigaw ni Inday. Pero sumilaw ulit ang emergency light sa mata niya nang natumba ang isa pang lamp. Hindi aksidente, kundi tinulak ni Marvin na nakita ang pagkakataon. Hindi siya bayani, pero sa sandaling iyon, gusto lang niyang mabuhay ang mga bata. Marvin, bulong ni Yana, nanginginig. Bahala na, sagot ni Marvin, luha sa mata. Ayokong mamatay na duwag. Sa gilid, si Dax nagmamadaling buksan ulit ang device. Boss, we need to leave. Her comes. She already pinged someone. Shut up and cover me. Singhal ni Bax, pero halatang bumibilis ang tibok ng operasyon nila. Si Mara nakapwesto ngayon sa pagitan ng pamilya at ng mga baril, hindi dahil immune siya, kundi dahil siya ang may alam kung paano i-delay ang masama. Silvestre, sabi niya ulit, mas mababa ang boses. Hindi mo kailangan ng dugo. Hindi ito magiging maganda para sa'yo. Wala akong pakialam, sagot ni Bax, pero nanginginig na ang panga. Hindi ako babagsak dahil sa'yo. Hindi, sagot ni Mara. Babagsak ka dahil sa sarili mong yabang. At sa labas ng mansyon, sa kabila ng pader at gate na akala nilang kontrolado, may sumagot na tunog. Malayong siren, mabilis, papalapit. Hindi pa pumapasok, pero naroon na. At sa mukha ni Bax, nakita ang unang tunay na punit sa kumpiyansa. Move! Sigaw niya sa grupo. Plan B! Sa loob ng hall, ang mga tao'y nagsiksikan, umiiyak, nagdarasal. Si Gabriel hawak ang kamay ni Mirasol, unang beses sa gabing iyon na hindi siya CEO. Isa lang siyang ama na takot mawalan. Althea, bulong ni Mirasol, nanginginig. Ikaw, sino ka talaga? Sandaling tumingin si Mara sa kanya, mata sa mata, at sa likod ng pagiging agent may lumitaw na tao. Hindi po ito ang oras para sa paliwanag, ma'am. Pero pangako, hindi ko kaya pababayaan. At habang papalapit ang siren, habang kumikilos ang grupo alpas para tumakas, habang ang buong mansyon ay nanginginig pagitan ng buhay at kamatayan, alam ni Mara na ang susunod na ilang minuto ang magdidikta kung sino ang makakalabas ng buhay at kung sino ang hindi na makakakita ng umaga. Hindi pa man tuluyang pumapasok ang mga pulis, ramdam na ni Mara ang pagbabago sa hangin, yung tunog ng papalapit na siren na parang humahati sa gabi. Ngunit kasabay ng tunog na iyon, may isa pang tunog na mas malapit, mas mapanganib. Ang mabilis na utos ni Silvestre Bax Malana habang pinipilit niyang manatiling kalmado kahit unti-unti nang nababasag ang kontrol. Plan B!
Sigaw ni Bax, nakatitig kay Mara na parang gustong punitin ang mismong pangalan niya. Kunin ang papers, kuhanin ang leverage. Nagtakbuhan ng mga tao sa living hall, hindi papalayo, kundi parang napako sa takot. Si Mirasol mahigpit ang hawak sa kamay ni Gabriel, habang si Kiara ay umiiyak na halos mawalan ng boses sa dibdib ni Tess. Sa gilid, si Ethan nakaluhod, naninginig parang nahihiya sa sariling hininga. Mara nakapwesto pa rin sa pagitan ng pamilya at ng mga baril, hindi siya gumalaw ng padalos-dalos. Alam niyang kapag nagkamali siya, pwedeng maging massacre ang lahat. Kaya ang unang ginawa niya ay hindi pagsugod, kundi pag-uutos sa mga taong may pinakamaliit na kaya para lumakas ang tsansang mabuhay ang lahat. Yana, tawag niya, mabilis pero hindi sumisigaw. Dalhin mo ang mga babae sa likod, sa pantry. Marvin, tulungan mo. Nagulat si Yana, nanginginig ang labi. Ha? Alfia? Ngayon, madiin na sabi ni Mara. Hindi man naiintindihan ng buo, sumunod si Yana. Hinila niya ang PR head na Marisa Quintanar at isang donor na halos himatayin na. Si Marvin, kahit takot, kumilos. Inalalayan ang mga tao na parang driver na biglang naging gabay sa gitna ng gulo. Dito, dito! Bulong ni Marvin, pawis na pawis. Huwag kayong magtatakbuhan sa harap, doon may baril. Sa kabilang sulok, si Dax Montemayor ay nagmamadaling muling ikabit ang device sa security panel. Boss, we have to go. Sirens are too close. Shut up. Singha ni Inday, sabay hila kay Kiara, pero maling galaw, nahagip niya ang braso ni Tess. Wag! Sigaw ni Tess, at sa unang beses lumabas ang tapang nito kahit nanginginig. Bata yan! Hindi nakatiis si Mara. Sa isang iglap, hinawakan niya ang pulso ni Inday, hindi para manakit ng sobra, kundi para pigilan. Mabilis, controlled, parang sanay sa ganitong contact. Let her go. Malamig na utos ni Mara. Natawa si Inday, pero sa mata niya may takot. Akala mo kaya mong diktahan kami. Hostage pa rin kayo. Tumigil si Kislat, itinutok ang baril kay Mara. One move, you're dead. Hindi gumalaw si Mara. Sa halip, tumingin siya kay Kislat, diretsyo, parang binabasag ang yabang nito. Kung papatayin mo ako, sabi ni Mara, mababa ang boses, tatama sa iyo yan. Ang unang papasok na pulis, ikaw ang uunahin. Puro kasalita, mura ni Kislat, nanginginig ang daliri sa gatilyo. Because you're scared. Sagot ni Mara. Sa sandaling iyon, sa labas, may sumabog na flash ng ilaw mula sa gate, hindi putok, kundi spotlight. Narinig ang megaphone, mabigat ang boses. This is the police. Drop your weapons. You are surrounded. Nagkatinginan ng grupo alpas. Si Bax, kahit pilit, hindi na maitago ang inis. Back exit, sigaw niya. Inday, Dax, get the bag. Kislat, cover. At biglang nangyari ang kinatatakutan ni Mara. Nagsimulang bumunot ng mga tao ang sindikato para gawing human shield. Hinila ni Kislat si Attorney Selwyn, tinutukan sa sentido. Huwag niyong papasok! Sigaw ni Kislat sa direksyon ng bintana. May mamamatay! Sumigaw si Selwyn pero pigil. Sir Gabriel, wag! Wag kang pipirma! Nanginginig niyang sigaw kahit may baril sa ulo. Napapikit si Gabriel, parang tinamaan ng dibdib. Sa loob niya, sumisigaw ang responsibilidad at takot. Ngulit bago siya makapagsalita, nang hina si Lolo Nestor sa gilid, humingal ng malakas. Dok! Dok! Bulong niya, tapos parang nawalan ng kulay ang mukha niya. Sir Nestor! Sigaw ni Dr. Celine na mabilis na gumapang papunta sa kanya. BP kit! Asan? Kailangan ko ng... Tinignan ni Mara ang esena at alam niyang ito ang susunod na pwedeng ikamatay. Hindi siya pwedeng pumili lang ng isang buhay. Kailangan niyang balansihin lahat. Marvin! Tawag niya, mabilis. First aid kit, sa staff hallway, right cabinet. Sumunod si Marvin, tumakbo, pero sa pagtakbo niya, biglang may pumutok. Hindi warning shot, kundi tumama sa pader malapit sa ulo ni Marvin. Napatigil si Marvin, nanlaki ang mata. Bumalik ka dito! Sigaw ni Kislat, galit. Hindi bumalik si Marvin. Sa halip, gumapang siya, naninginig pero tuloy. Punyeta, ayokong mamatay. Bulong niya habang kinukuha ang kit. Sa ilang segundo, kumilos ang lahat ng sabay at sa ganoong chaos,
Isang maliit na pagkakamali ang pwedeng magpatumba ng marami. Sa gitna ng kaguluhan, napansin ni Mara ang isang bagay. Si Ramon de Vera, Head of Security, nakatayo pa rin sa gilid, parang estatwa. Wala siyang ginagawa, wala siyang sinasabi. At sa mata niya, hindi takot ang nakikita ni Mara, kundi pagkakulong. Ramon, tawag ni Mara, dahan-dahan, parang kinakausap ang taong may kamay pa ring pwedeng pumili. Kung may natitira pang konsensya sa'yo, tumulong ka. Napatingin si Ramon sa kanya. Sandaling nagtagpo ang mata nila. At sa unang beses, nagbitaw si Ramon niyang salita. Mahina, parang durog. Hindi mo alam kung gaano kalalim. Alam ko ang takot, pero may mga bata rito. Mabilis na lumunok si Ramon. Tumingin siya kay Kiara, nakayakap kay Tess, umiiyak. Tapos tumingin siya kay Gabriel, CEO na dati niyang pinoprotektahan. Parang may lumang utang sa pagitan nila. At biglang gumalaw si Ramon. Hindi niya tinutukan ng baril sa grupo, wala naman siyang baril. Pero tumakbo siya sa side panel kung saan naroon ang manual override ng isang emergency door. "Anong ginagawa mo?" sigaw ni Inday. Hindi sumagot si Ramon. Pinindot niya ang override. May isang pinto sa kabilang wing na bumukas. Yung pinto papunta sa service corridor na hindi dapat bumukas kung patay ang kuryente. "Now!" sigaw ni Mara. Hinila niya si Tess at Kiara papunta sa direksyong iyon kasama si Yana at ilang staff na nasa likod. Si Mirasol, nakita ang pagkakataon, hinila si Gabriel. Si Ethan, parang natulala pero pinagsigawan siya ni Mirasol. "Ethan, tumakbo ka, anak!" Parang nagising si Ethan, sumunod, tumatakbo na may luha. Sa likod nila, sinubukang habulin ni Kislat ang grupo pero tumama ang spotlight sa bintana kasabay ng malakas na utos ng pulis. Narinig ang yabag sa labas, papalapit sa main door. "Boss, they're entering!" sigaw ni Dax. "Then we leave!" sigaw ni Bax, galit na galit. "Vault later, we take what we can." Hindi nila nakuha ang vault ng buo, hindi nila nakuha ang pirma, pero hindi rin sila aalis ng walang sugat na iiwan. Habang tumatakbo si Mara kasama ang pamilya at staff papunta sa service corridor, biglang may sumabog na tunog. Isang putok na tumama sa pader at ang pira-pirasong semento ay tumalsik. Tinamaan si Marvin sa braso ng shrapnel. "Aray!" Sigaw ni Marvin, napaupo. "Marvin!" Sigaw ni Yana, halos mabaliw sa takot. Mabilis na bumalik si Mara, hinila si Marvin. "Kaya mo pa?" tanong niya. Nakakakita pa ako." Pilit na biro ni Marvin kahit nanginginig, pero halatang masakit. "Kaya mo," sabi ni Mara, at sa tono niya, parang utos na nagbibigay lakas. Nakarating sila sa pantry area. Doon, sa likod ng shelves, may maliit na hidden alcove, dating storage na hindi na nagagamit. Doon nila itinago ang mga bata at ilang staff habang naririnig pa rin ang sigawan sa main hall. Sa labas ng alcove, si Dr. Celine, pawis na pawis, binibigyan ng first aid si Lolo Nestor. "BPS dropping. He's having an episode," bulong ni Dr. Celine kay Mara. Nanginginig ang kamay. "I need to get him to the hospital." "Kailangan nating lulubas," sagot ni Mara, mabilis. "Pero hindi tayo lalabas sa main door." "Gio!" tawag niya. Dumungaw si Gio Paredes, tahimik. Nangingilid ang pawis sa noo. "Opo, yung sinabi mo, drainage route, sanang access?" tanong ni Mara. Namutla si Gio. "Sa garden, pero delikado." "Mas delikado dito," sagot ni Mara. "Kaya mo ba kaming dalhin doon?" Tumingin si Gio kay Kiara, kay Lolo Nestor, kay Mirasol. Parang napilitan siyang maging mas matapang kaysa sa nakasanayan niya. Tumanggo siya. "Kaya ko." Sa sandaling iyon, narinig ang malakas na pagbangga sa main door. May mga pulis na pumasok, sigawan, utos, pag-iyak. "Drop your weapons!" sigaw ng pulis. Narinig ang pagmumura ni Kislat, narinig ang mabilis na takbo ni Inday, at sa gitna ng lahat, narinig ni Mara ang boses ni Bax. Malamig kahit nagkakagulo. "Mara Hale," bulong ni Bax, parang pangako. Hindi pa ito tapos. Hindi na sumagot si Mara. Hindi niya pwedeng patulan ang yabang. Ang kailangan niya ay buhay.
Pinangunahan sila ni Gio sa likod, sa maliit na pinto papunta sa garden service path. Lumabas sila sa malamig na hangin ng gabi. Sa damuhan, may mga ilaw mula sa mga flashlight ng pulis sa malayo. Sa gate, may mga siren pa rin ng umiiyak. Habang naglalakad sila sa gilid ng acacia, biglang nanghina si Lolo Nestor. Napahawak siya sa braso ni Mara. "Ikaw pala ang maid." Hingal ng matanda. "Opo," sagot ni Mara, mahinahon kahit nanginginig ang dibdib. "Hindi," bulong ng matanda. Mata niya kumikislap sa luha. "Mahalaga kasi may utang ang pamilyang to sa'yo." Hindi na nakasagot si Mara. Sa drainage access, binaba nila si Lolo Nestor ng maingat. Si Dr. Celine, halos umiiyak, patuloy ang pagmonitor. At sa likod nila, sa mansion na ilang oras lang ang nakakalipas ay puno ng kandila at magarang tawa. Ngayon ay puno ng sigaw, putok at yabag. Pagkalipas ng ilang minuto, nakalabas sila sa kabilang dulo, malapit sa likod ng property kung saan may waiting na police vehicle na itinuro ni Mara sa comms kanina. Inalalayan si Lolo Nestor papasok, si Marvin binalutan ng sugat, si Kiara yakap-yakap si Tess, at si Mirasol hindi na napigilan ng iyak habang hawak ang kamay ni Gabriel. Sa loob ng sasakyan, tahimik ang lahat. Hindi dahil okay na, kundi dahil ubus na ang luha. At sa ospital, sa ilalim ng malamig na fluorescent light, doon nila naramdaman ang tunay na bigat. Nailigtas nila ang katawan, pero ang isip at puso parang naiwan pa rin sa loob ng mansion. Si Kiara sa upuan, nanginginig. "Mama, babalik ba sila?" Mahinang tanong. Hindi agad nakasagot si Mirasol. Nanginginig ang labi niya pero pinilit niyang ngumiti. "Hindi na anak," sabi niya, pero sa mata niya halatang hindi siya sigurado. Si Gabriel nakatungo, boses na parang nabasag. "Kung may tumulong sa loob, paano tayo makakatulog ulit?" Si Ethan humikbi. Ako yung dahilan. May utang ako. May tumawag. Natakot ako." Tumayo si Gabriel, parang sasabog, pero imbis na sigawan ang anak, yinakap niya ito. Isang yakap na puno ng galit, sakit at pagkapit. "Pag-uusapan natin yan. Pero buhay ka. Buhay tayo." Sa gilid, si Mara nakatayo, tahimik, nakatanaw sa hallway ng ospital kung saan dinala si Lolo Nestor sa ER. Narinig niya ang mga sigaw ng nurse, ang utos ng doktor, ang tunog ng gulong ng stretcher, mga tunog na pamilyar sa kanya pero hindi kailanman naging madali. Lumapit si Dr. Celine, luha sa bata. "Agent Mara." Mahina niyang sabi, "Kung hindi dahil sa'yo, patay na sila." Huminga si Mara at sa unang beses sa gabing iyon, bumigay ang boses niya ng bahagya. "May nasugatan pa rin, Doc," bulong niya. Tumingin kay Marvin na pinapahiran ng nurse. "At si Lolo Nestor?" "Ginagawa namin ang lahat," sagot ni Dr. Celine. "Pero trauma, hindi madaling alisin." Tumanggo si Mara, pero ang mata niya nakapako sa pintuan ng ER. Sa isip niya, hindi lang sindikato ang kalaban, may mas malalim. Ang takot na mag-iiwan ng sugat sa mga taong hindi sanay masaktan. At sa labas ng ospital, sa madilim na parking lot, may dumaan ulit na tinted van. Mabilis, tahimik, parang aninong hindi mo mahuhuli sa mata, pero ramdam mo sa balat. Hindi pa tapos. Ngulit ngayong buhay sila, mas mahirap ang susunod, ang pagbangon. Sa loob ng ospital, hindi natutulog ang ilaw. Wala itong gabi at umaga. Iisang kulay lang ng puti at malamig. Habang nakaupo si Mara sa mahabang bangko sa hallway, ramdam niya ang bigat ng bawat minutong lumilipas. Sa loob ng ER, naroon si Lolo Nestor, nakikipag-agawan sa hininga. Sa kabilang dulo naman,
Si Marvin ay pinapahira ng antiseptic ang sugat sa braso. Umiiyak hindi lang sa sakit, kundi sa takot na ngayon lang niya tunay na nararanasan. Kaya ko to, pilit na biro ni Marvin sa nurse, pero naningitim na ang mata niya sa pagod. Driver lang ako, pero feeling ko nag-audition ako sa action movie. Si Yana, nakapulupot ang rosaryo sa daliri, biglang suminghot. Huwag kang magbibiro. Kung nawalan ka ng braso, ako ang mawawalan ng kasama sa kusina. Sabi niya, naningilid ang luha. Ngumiti si Marvin, pilit. Hindi ako mamamatay, Yana. Kailangan ko pang mag-drive sa'yo pa uwi. Sa isang sulok, magkatabi si Mirasol at Kiara. Si Kiara ay hindi pa rin bumibitaw sa stuffed toy na bigay ni Counselor Hizon. Parang iyon na lang ang natitirang normal sa kamay niya. Ngunit sa bawat pagdaan ng stretcher, napapapikit siya ng mariin. Mama, mahina niyang tawag, boses na parang papel. Kapag umuwi tayo, nandun pa rin ba sila? Bumaba ang katawan ni Mirasol, yinakap ang anak. Hindi na anak, bulong niya, pero ang mata niya ay nakatingin sa malayo. Hindi niya alam kung kasinungalingan ba yun o panalangin. Si Gabriel, nasa kabilang gilid, nakatayo sa tabi ng vending machine na hindi niya magawang gamitin. CEO siya, sanay mag-utos at magdesisyon. Pero ngayon, wala siyang kontrol sa kahit ano. Lahat, mula sa buhay ng ama niya hanggang sa paghinga ng anak niya, parang hawak ng isang kamay na hindi niya makita. Lumapit si Ethan, dahan-dahan, parang batang nahihiya. Dad, hindi agad tumingin si Gabriel. Dad, sorry, bulong ni Ethan, nanginginig ang panga. Ako yung dahilan kung bakit may leak. May utang ako, may tumawag, natakot ako. Doon lang lumingon si Gabriel. Kita sa mata niya ang pagod at galit, pero mas nangingibabaw ang sakit. Bakit hindi mo sinabi? Mahina niyang tanong. Akala ko, kaya kong ayusin, iyak ni Ethan. Akala ko, kung makahanap ako ng pera, titigil sila. Huminga si Gabriel ng malalim. Anong klaseng tao ang tumatawag sa'yo? Hindi ko kilala, pero may text, may number. Sinasabi nilang alam nila kung saan tayo nakatira at parang may tao sa loob. Sabi nilang huwag kang mag-ingay. Napasinghap si Gabriel, napapikit. May tao sa loob. Ulit niya, parang sinasaksak ang sarili. Lumingon si Mara na nakaupo pa rin sa bench, tahimik, parang bato na may tinatagong bagyo. Si Mara, napansin ang tingin ni Gabriel. Tumayo siya dahan-dahan. Sir Gabriel, sabi niya. Hindi siya tinawag na maid ngayon. Agent, sagot niya, boses na mababa. May insider ba? Tumanggo siya ng kaunti. May posibilidad, pero hindi pa tayo pwedeng magbintang ng walang ebidensya. Ramon, bulong ni Gabriel, halos pabulong sa sarili. Ramon de Vera. Hindi pa natin alam ang role niya, sagot ni Mara, kalmado pero seryoso. Pero may ginawa siyang tama sa dulo. Binuksan niya yung emergency door. Kung wala yun, mas marami ang mamamatay. Hindi nakapag-react si Gabriel. Ang utak niya ay naglalaban. Galit sa kawalan ng proteksyon at gratitude sa maliit na aksyon na nagligtas. Bumukas ang pintuan ng ER. Lumabas ang nurse, mabilis ang lakad. Family of Nestor Sandejas? Tawag niya. Tumayo si Mirasol at Gabriel sabay. Parang sabay din silang mawawalan ng lakas. Here, sabi ni Gabriel. Stabilized na po siya, pero critical. Paliwanag ng nurse. Kailangan ng monitoring. Bawal po masyadang stress. Napapikit si Mirasol at nahawak sa dibdib. Salamat. Pabulong niya. Halos hindi lumalabas ang boses. Pagbalik ng nurse na loob, parang may bumagsak na bigat sa lahat. Hindi pa tapos ang panganib, pero ngayon
Mas malinaw ang susunod na laban, hindi na baril at hostage, kundi ang unti-unting pagbangon ng mga taong nabasag. Lumapit si Dr. Celine kay Mara. "Agent Mara," sabi niya. Pagod na pagod. "I need to file reports. Police will ask. Media will ask. Let them ask." Sagot ni Mara. "Pero kailangan nating protektahan ang pamilya. Hindi sila dapat lamunin ng press." Parang naalala ni Dr. Celine si Marisa Quintanar. Nakaupo sa dulo, nanginginig at nakatukod ang phone. "Marisa," tawag niya. Tumayo si Marisa. Pilit ngumiti kahit nanginginig. "Doc, Ma'am Mirasol, Sir Gabriel, I can manage the narrative. We can release a statement." "Ayoko ng naratibo," putol ni Mirasol. Biglang lumabas ang galit. "Ayoko ng palabas. Gusto ko ng katahimikan para sa anak ko." Natigilan si Marisa. Napalunok. "Yes ma'am, sorry." Doon, nakita ni Mara ang tunay na sugat. Ang mga taong sanay sa kontrol, si Mirasol at Gabriel. Ngayon, kontrolado ng takot. Kaya ang kailangan nila, hindi publicity strategy, kundi pakilamdam na may lupa pa silang tatapakan. Kinabukasan, sa halip na bumalik agad sa mansion, dinala ang pamilya sa isang secure safe house arrangement na inaprubahan ng task team na kinausap ni Mara. Hindi ito tulad sa pelikula. Walang dramatic na convoy, pero may 2 unmarked vehicles, 2 discreet na escort, at isang maliit na bahay na walang pangalan sa gate. Sa unang gabi sa safe house, hindi makatulog si Kiara. Umupo siya sa sofa, yakap ang stuffed toy at nakatingin sa bintana. Lumapit si Mara. Dahan-dahan. "Kiara?" Tawag niya, mahina. "Hindi ka pa rin makatulog?" Umiling ang bata. Luha sa mata. "Ate, bakit may mga taong masama?" Hindi agad nakasagot si Mara. Dahil kahit siya, matagal na niyang tinanong ang mundo. Umupo siya sa sahig para pantay sila. "May mga taong gutom sa pera," sabi niya. "At may mga taong gutom sa kapangyarihan." Pero hindi ibig sabihin nun, lahat ng tao masama. Pero tinutukan si Mama. Tinutukan si Ate Tess. "Alam ko," sagot ni Mara. Pinipigil ang mabasag ang boses. "At kaya nandito tayo. Kasi may mga taong lumalaban para hindi manalo yung masama." Tahimik si Kiara. Saka tinignan si Mara. "Ikaw ba? Maid ka ba talaga?" Ngumiti si Mara, pero malungkot. "Maid ako sa panahong kailangan, pero may trabaho akong iba." "Yung FBI?" tanong ni Kiara. Parang narinig niya somewhere. Napasinghap si Mara. "Sino nagsabi?" Umiling si Kiara. "Narinig ko lang." "Nung gabing yun," tumanggo si Mara. "Oh, bakit ka nagkunwaring maid?" tanong ni Kiara. Inosenteng inosente. Huminga si Mara. "Kasi may hinahanap ako. May mga taong masama na gusto kong mahuli. At minsan, kailangan mong magtago para makita mo kung sino yung gumagalaw sa dilim." Sa kabilang kwarto, si Ethan hindi rin makatulog. Nasa gilid siya ng kama, hawak ang phone niya na hindi na niya mabuksan. Parang natatakot sa sarili niyang history. Kumatok si Gabriel. "Ethan." "Dad." Sagot ni Ethan. Nanginginig. Pumasok si Gabriel. Umupo sa dulo ng kama. Tahimik muna. Tapos, mahina niyang sabi, "Hindi kita papatayin sa galit ko, anak. Pero hindi ko rin itatago ang katotohanan. Nagkamali ka." Umiyak si Ethan. "Alam ko, pero buhay ka. At kung buhay ka, may pagkakataon kang bumawi. Hindi sa akin, sa kapatid mo, kay mama mo, sa sarili mo." Tumanggo si Ethan. Halos hindi makahinga. "Gagawin ko, Dad. I swear." Makalipas ang ilang araw, nagsimulang gumalaw ang mas mabigat na laban. Ang mga investigasyon. Dumating ang independent auditor na ipinatawag ni Gabriel, si Nadia Corvera. Babae na tahimik pero matalim ang utak. Kasama niya ang cybersecurity consultant na si Thomas Kirov. Lalaking hindi pala salita, pero kapag nagsalita, parang may sinusundang matematika ang bawat salita. Sa improvised meeting room ng safe house, nakaharap sila ni Gabriel, Mirasol at Mara. Based on preliminary review, Sabi ni Nadia, binubuklat ang laptop. May unusual procurement records sa security subcontracting. May mga invoices na dumaan sa approvals na hindi dadaan kung standard process. Sumingit si Gabriel, namumula ang mata. "Sino ang nag-approve?" "Tinitingnan pa," sagot ni Nadia. "Pero may pattern na lumalabas at
kailangan naming i-review ang corporate comms, which means, dagdag ni Tomas, malamig ang boses. Someone had access, either physically or digitally. The jammer device suggests premeditated disruption. Napatingin si Mirasol kay Mara. Ibig sabihin, hindi random. Tumanggo si Mara. Hindi. At doon, unti-unti nagbago ang direksyon. Hindi na lang trauma ang haharapin nila, kundi ang katotohanan na ang kalaban ay maaaring may damit, may posisyon at may ngiting parang kaibigan. Pagkaraan ng ilang buwan, bumalik sila sa mansyon, hindi para manirahan agad, kundi para kunin ang mga importanteng gamit at magsimula ng reconstruction. Ngunit ang mansyon ay hindi na mansyon sa mata nila. Isa na itong alaana ng takot. Sa unang paglakad ni Kiara sa hallway, napatigil siya sa spot kung saan bumagsak ang baso. Nanginig ang kamay niya. Ayoko, bulong niya. Okay lang, sabi ni Tess. Mas malambot na ngayon ang boses. Hindi na siya yung yaya na puro bantay. Isa na siyang taong nasugatan din. Hindi natin pipilitin, dahan-dahan. Sa garden, nakita ni Gio ang sirang drainage cover na dinaanan nila nung gabi ng hostage. Napaupo siya sa damo, huminga nung malalim. Lumapit si Mara. Salamat, sabi ni Mara. Kung hindi dahil sa'yo, umiling si Gio. Hindi ako bayani, natakot lang din ako. Pero first time ko maramdaman na may silbi ako. Tumanggo si Mara. Yan ang silbi. Sa tamang oras. Sa kabilang banda, nagsimula ring kumalat ang balita sa media. May mga headline, may mga blogger, may mga nagtatanong kung inside job. Si Marisa Quintanar sinubukang pigilan ng mga leak pero may lumalabas na anonymous posts tungkol sa outsourced security at dead CCTV spots. At sa gitna ng lahat, isang mensahe ang dumating sa secured line ni Mara galing sa unknown sender. Isang line lang. Hindi mo kami kayang tapusin. B. Nakatitig si Mara sa screen. Hindi siya nagulat, pero naramdaman niya ang bigat ng susunod na yugto. Hindi lang pagbangon ng kailangan, kundi hustisya. Hindi na siya pwedeng manatiling maid. Hindi na rin pwedeng bumalik ang pamilya sa dati nilang buhay na parang walang nangyari. Dahil ang anino, kahit tumakbo, may iniwan na bakas. At ang bakas na iyon, sisimulan nilang sundan kahit abutin pa ng mga taon. Mira, sabi niya, may narinig ako kagabi. Kinabahan si Mira. Ano po yun? Sa terminal, sagot ni Mang Erwin, mababa ang boses. May mga nag-uusap. Sabi nila, may payola daw si Bobby. Hindi lang kayo ang target. Lahat ng maliliit na negosyo na ayaw magbenta kay Darius, ginaganyan. Sumikip ang dibdib ni Tomas. So, totoo. Darius? Tumanggo si Mang Erwin. Hindi ko sinasabing siya mismo ang gumagawa, pero yung paligid niya, gumagalaw. Bago pa makasagot si Mira, pumasok si Jopi Ramirez. Pawisan, bit-bit ng helmet. Uy, nandito ka pala Mang Erwin, bati niya. Tapos lumapit siya kay Mira. Hindi na masyadong malakas ang boses tulad ng dati. Mira, may bago na naman. Ano? Mabilis na tanong ni Mira. Binuksan ni Jopi ang phone niya at ipinakita. Bagong post sa isang community page. May rumor daw na money laundering spot ang kusina ni Mira. Bulong ni Jopi. Hindi pangalan niyo diretso pero halata. Napapikit si Mira. Parang bumalik ang dating sakit pero mas malala ngayon dahil mas marami na silang nawawala kung masisira sila ulit. Sa likod ng counter, tahimik na lumapit si Kiko at inabot kay Tomas ang isang maliit na papel. Kuya, bulong niya, yung lalaki kahapon, yung nagtanong ng CR. Anong meron? Tanong ni Tomas. May iniwan siyang calling card sa labas. Nakita ko sa sahig. Nakapakan na sana ng iba. Kinuha ni Tomas ang card. Walang pangalan ng resto, walang negosyo. Isang pangalan lang at number. Attorney Sienna Roses. Napatigil si Tomas. Sino to?
Si Mang Erwin na nakarinig, biglang tumango. Ay, kilala ko yan. Volunteer lawyer yan dito. Tumutulong sa mga small business na ginagatasan ng kung sino-sino. Parang may kunting liwanag na sumingit sa dibdib ni Mira. So, may nakakakita sa nangyayari sa atin. Sa araw din iyon, nagpasya silang wag na lang maghintay ng susunod na paninira. Kung may laban, kailangan may ebidensya, hindi pwedeng puro takot. Gabi, pagkatapos magsara, nagtipon sila sa isang mesa. Sina Mira, Tomas, Chacha, Kiko at Perla. Nandun din si Mang Erwin at Chopi, hindi bilang customer, kundi bilang kaibigan. Okay, sabi ni Mira, hawak ang notebook. Anong meron tayong hawak? Yung posts, sabi ni Chacha, screenshots. Yung pananakot na message, dagdag ni Tomas. Yung pamingikil ni Bobby, pero kailangan witness, hindi pwedeng salita lang. Tahimik si Perla, tapos biglang sumingit. Kung witness ang kailangan, marami. Kasi ilang beses ko na ring nakita si Bobby sa ibang karinderya. Parehong script. Nagkatinginan sila. Teka, sabi ni Mira. Perla, saan ka galing bago dito? Factory canteen, sagot ni Perla. At bago pa yon, nagluluto ako sa maliit na ihawan sa kabilang barangay. Doon ko unang nakita si Bobby. Pag hindi ka nagbigay, biglang may inspection. Sumandal si Tomas. So, pattern. Si Jopi naman naglabas ng sariling info. Sabi niya, may chat group ng riders. Minsan naririnig ko yung mga staff ni Brass and Basil. Yung PR nila, si Selma. May listahan yan ng targets. Narinig ko yan minsan habang nagde-deliver ako. Namutla si Mira. Listahan? Tumanggo si Jopi. Oo, sabi ng isang guard doon, narinig niya si Selma. Pag hindi sumunod, i-trend na natin. Tahimik ang lahat. Ang sakit malaman na parang content lang ang buhay mo sa kanila. Kinabukasan, tumawag si Tomas sa number ni Attorney Siena Roses. Nagring. May sumagot na boses na firm, hindi masungit. Hello, this is Siena Roses. Ma'am, good evening po. Nakuha po namin number nyo. May nangyayari po sa negosyo namin. Paningikil, paninira, at parang may koneksyon sa isang malaking negosyante dito. Okay, sagot ni Attorney Siena, walang paligoy-ligoy. Tomorrow morning, I can drop by. Bring your screenshots, messages, notices, and any details you remember. And please, do not pay anyone under the table. That will complicate things. Pagkatapos ng tawag, parang may direksyon na ulit ang hininga ni Mira. Pero hindi pa tapos ang gulo. Dahil bago pa man dumating ang umaga, dumating ang isa pang mensahe. Mas maiksi, mas malamig. Huling chance, magbayad kayo. Hindi sila nagbayad. Ang halip, naghintay sila. Dumating si Attorney Siena Roses kinabukasan. Suot ang simpleng blues at slacks. May dala pang folder at maliit na recorder. Hindi siya mukhang hero. Tatandaan ko po, sagot ni Althea. At sa loob niya, inilagay niya iyon sa mapa. Pagsapit ng gabi, nagsimula ang paghahanda para sa charity dinner. Naglagay sila ng mahabang mesa, puting tablecloth, kandila, at mga plato na parang hindi pwedeng hawakan ng ordinaryong kamay. Dumating ang mga bisita. Si Attorney Selwyn Magsino na laging may dalang briefcase. Si Dr. Celine na mas formal ang suot. Si Marisa Quintanar na PR head na parang may kamera lagi sa mata. At ilang donors na kilalo ni Mirasol. Sa receiving area, habang inayos ni Althea ang guest towels, napansin niya ang isang waiter na hindi niya kilala. Hindi ito kasama sa catering team na nakita niya kanina. Mabilis ang kilos pero masyadong maingat. Ang mata laging tumitingin sa sulok. Lumapit si Yana, mahina ang boses. Hindi ko yan tao. Baka catering? Pabulong ni Althea. Catering ko kilala ko mukha. Ilang taon na ako nagluluto. Hindi yan. Sagot ni Yana, nanginginig. Tinignan ni Althea ang tray ng waiter. May maliit na device sa ilalim, parang itim na kahon. Kasinlaki ng palad, nakadikit sa tape. Hindi siya sigurado kung jammer iyon, pero ang instinct niya sumigaw sa loob. Oo.
Sumagi sa isip niya ang tinted van kagabi. Sumagi ang usapan tungkol sa dead spot ng CCTV. Sumagi ang outsourcing at approved delivery. At sa gitna ng magarang ilaw at maamong ngiti ng mga bisita, naramdaman ni Althea na ang anino ay hindi na nasa labas lang. Pumikit siya sandali, saka huminga ng dahan-dahan. Hindi pa ito ang gabi ng pagbunyag, hindi pa ito ang gabi ng putok, pero ito ang gabing nagsisimula ang countdown. Lumapit siya kay Tess sa gilid, parang normal lang na nag-aabot ng napkin, mahinang bulong. Kapag narinig mo akong tanungin si Kiara ng kumusta si Luna, sundin mo agad. Napatingin si Tess, namutla. Althea? Anong meron? Ngumiti si Althea, yung ngiting pampakalma. Wala, just in case. At habang tumutugtog ang soft music sa dining hall, habang nagtatawanan ng mga bisita at habang si Gabriel ay pilit pinapakita na normal ang lahat, sa loob ni Althea, malinaw ang isang katotohanan. May darating na gabi na hindi na kayang tabunan ng kandila ang dilim. Sa ilalim ng mga malalambot na ilaw ng dining hall, parang ipinipilit ng mansyon na magmukhang normal ang lahat. Kahit sa gilid ng mga ngiti at halakhak, may gumagapang na kaba na hindi maipaliwanag ng sinuman. Ang mga baso ay kumikislap, ang kubyertos ay pantay ang pagkakahanay, at ang mga bisita ay nagkukwentuhan tungkol sa negosyo at charity na parang walang masamang pwedeng mangyari sa isang bahay na may pader at gwardya. Pero si Althea, nakatayo sa bandang receiving area, hindi niya nararamdaman ang celebration. Ang mata niya nakapako pa rin sa tray ng hindi kilalang waiter, sa maliit na itim na kahon na nakatape sa ilalim. Sa tainga niya, parang mas malakas pa ang tunog ng sariling paghinga kaysa sa music. Lumapit si Yana Velasco, dala ang pitcher ng tubig, pero ang kamay niya nanginginig. Althea, bulong ni Yana, halos hindi gumagalaw ang labi. Hindi ko talaga siya kilala, at kanina pa siyang pabalik-balik sa side door. Napatingin si Althea sa direksyon ng side door, yung pintuan malapit sa service hallway na dapat staff lang ang dumadaan. Nandoon si Ramon de Vera, head of security, nakapwesto parang bantay. Pero kakaiba, hindi siya nakatingin sa mga bisita, parang may hinihintay. Yana, mahinang sabi ni Althea, normal lang muna tayo, huwag kang magpapahalata. Paano magiging normal, iha? Napasinghot si Yana, nanginginig ang luha. Hindi sumagot si Althea. Halip, dahan-dahan siyang umatras papunta sa hallway na may view ng CCTV monitor. Yung maliit na screen sa gilid ng staff area. Ang plano niya, simple, kumpirmahin lang. Kapag mali ang kutob niya, babalik siya sa trabaho at tatawanan ng sarili sa loob-loob. Kapag tama, hindi siya pwedeng magkamali. Paglingon niya sa monitor, nakita niyang may 2 kamera ang nag-freeze ng sabay. Isang blink lang sa screen, tapos biglang nag-black ang isang wing. At sa eksaktong oras na iyon, parang sinunod ng buong bahay ang isang utos. Humina ang ilaw, nag-flicker ang chandeliers, at 1 segundo matapos iyon, tuluyang nagdim ang kalahati ng mansyon.